tao ding tultol na serbisyo. One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! Tindugo na! Serbisyong tunay, kasiyahang walang kapantay. Ang gabos na mga bagay nadadara sa Orola, tamang desisyon sa lambang diskusyon, dahil halong duda. Legal sana, legal sana, legal sana ang programang giya sa mga kahapotang kaipuhan nin kasimbagan. Aramon ang mga bagay-bagay sa legal sana, legal sana. Kaiba si Attorney Randy Blanza, legal sana sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! Sa isang kulungan bakalay. Papalalasan. Marinaw to mga tugang. Ano na naman, alas 11 na naman ng Sabado. Siyempre po, nagbabalik ang programang Legal sa Nadigdi po sa 91.3 News FM. One Radio News FM Tabaco City. So, ako po si Attorney Randy Blanza. Kaiba ko siyempre ang sakong partner. Ako po si Attorney Joyce Amara Bosotros. Maray na aga po sa Indo. Pare yung taga Malilipot. Yeah! Attorney Joyce. So, Sabado na naman, sarong oras na naman kita ki additional knowledge, legal knowledge na sa tong ikakahira sa itong mga paradangog. So, sabi kang sa mga nagchat sa kuya garuma sana kami sir nag-attend ki review classes. True. Kahit ako nandito, feeling ko nakikinig lang ako kay sir. Marami pa ako natututunan every Saturday. libreng online classes. Yes. Sa subject na law. So sa ngunyan, very exciting ulit ang satuyang presentation. Medyo kinakabahan ako. Medyo, yan. So, anyway, before anything else, gusto tang magpasalamat, syempre, sa mga heads kang One Radio, kay Sir Jing Montealegre, kay Sir Romy Volante, kay Ma'am Osang Bores, asin kay Sir Luzon Bornasal, na permita digding nakakaiba sa programang ini na padagos kitang natatawanan kita ki tsansa na mag-share man kang sa tuyang legal knowledge. Na kung maklase ka pa sa law, 4 na taon ini, tapos matuition ka ki, dakulaon, So, mabaka libro. Mabakal ki mga libro. So, ngunyan, ining programa ta, in a way, nakakatao kita ki legal knowledge sa itong mga paradangog na inaano tabagalig di Attorney Joyce na so in a language na mas masasabutan kang tao. Kasi igbabaga kitang kitang legal maxim, ignorance of law excuses no one from compliance therewith. Dahil pwedeng rason na day ko ngaya aram. Yes. So, day ko man aram ang batas na, day applicable sa ko. Nasa civil code ta din iyan. Oo, na kay puntang maraman. So, paano mingin maraman attorney? Tigpa-publish po yan. Tigpa-publish sa dyaryo. Day pa kami nagbabasa kay dyaryo, ay sala na ninduhan. Nagbabasa ka pa kay dyaryo. Yes. Pag practicing lawyer ka, kay minsan nakaka-help magbasa ng libro, updated ka pirmi sa mga new ako kaya naka-subscribe kaya ako sa online. Anong Rappler. Rappler. Ako din Rappler and Inquirer. Sa Rappler. Tapos columnist ako sa Manila Bulletin. Yes. Columnist ako for the last 3 years. Siguro sa information kang sa itong mga paradangog. Yeah. Nagsusurat man po ako sa Manila Bulletin. Wow. It is a national column. National newspaper. Anong mo pangalan mo sa Randy Blanza actually. Okay. So it is para twice a year lang ako at 2 or 3 times a year lang ako natatawanan ki islat. So sa ngunyan nag-release na so islat sa muya. I will be writing in Manila Bulletin sa March 28 issue yata ito. March 28 this year. Ngunyan tapos March and May natawanan akong islat sa Manila Bulletin. Wow.
So, ano man ang tawag mo about tax? Ganyan. Minsan, ang nakasurat na ako naman about, it's more on accounting, taxation, law. Nakasurat na ako naman about internationalization of accountancy in the Philippines. History of the Philippines. Tapos, law course, saka accountancy program. So, dakulo ng mga CPA mo yan, ang nagdidiretso pag-abogado. Kaya kaya rare breed kami sa mga CPA lawyers. More on pulsay, di ba? Dati kayo kung gusto maging abogado, ma-pulsay ka or AB, mga Bachelor of Arts courses. So lately, sa mga accountancy, mga graduate na accountancy, mga CPAs, minadiretsong lawyer. Bakit kaya? Kaya ito, and explain ko yan sa column ko last year. Kasi dati, nagkaigwa na kami ka na national, nagplano naming mag-create ki national organization. Day kami mag-200 na CPA lawyers. Oh. That was sometimes in 2015. I became a lawyer at 2007. Mga 2015, 2016, nag-attempt kami ng mga CPA lawyers na And day kami mag-abot na mga 300 sa bilog na Pilipinas. Pero ngayon, ang dami ng CPA lawyers. So, na-explain ko yan duman sa column ko sa Manila Bulletin kasi ang anungunyan kang accountancy law, ay accountancy program, so dakulo na law subjects. Yes. Napaka-advantages ng CPA course. May constitution, may obligation in contracts, may commercial law, taxation. So, almost 1/3 kang subject sa bar exam niya sa accountancy. Kaya nga. Kaya pag CPA ka, igwa ka ng advantage pag ma-proceed kang law. And based on my experience din sa law school, ang mga CPA ang nag-stand out talaga sila sa tapos, law school. nag-top notch sa accountancy sa UST Legazpi. Gabos ito CPA, itong tulo. So, duwang nag-top notch tapos sa top 4. Si Dayan Azores, so taga Bakakay, si Myra Baranda, tapos si Ninyo Tang. Gabos ito CPA. And gabos ito estudyante ko. Wow! Si Ninyo Tang, estudyante ko siyang accountancy, estudyante ko pa siyang law. Wow! Kaya enjoy yun man na Nakaka-proud din. So, anyway, iyan ang mga na wala lang, minsan naugma lang ako natawanan girari ako islat ninyo sa Manila Bulletin. So, pagpaprepararan ko yan. So, sa akong faculty, pina-frame pa ito. Tapos, dapat lang. Actually, it is published online tapos sa actual print. So, makaugmahon man, minsan na, wow, kayo ito. Actually, dati, nagsusurat pa ako sa Inquirer. When I was still in college. Rumdo mo yan na Youngblood. Oh my gosh, that's my favorite. Nakasurat ako dyan. Anong title? Dapat mabasa ko kasi parang everyday since college, lagi ako nagbabasa ng Youngblood. Tapos may mga volume ako ng Youngblood. Kinokolekt ko yan. Baka nakasabay doon. Oh my gosh. Nakasurat ako pero once lang. You have to tell me kung anong title nun kasi babasahin ko. Secret. Pero pangalan mo, naka-declare naman. It's more on emotion. It's more on emotional side of me. So, sa mga paradangog dyan ng mga teens, young adults, basahon po nindo pirmi ang Youngblood column. Dako lang po ka maukodan dyan. Actually, saro yan sa mga passion ko talaga ever since magsurat. Nag-attempt man ako kayo sa Kirigma. Day napili. Day napili sa article ko. So anyway, ako reader lang ako, hindi ako writer. So anyway, ngunyan ang topic ta Attorney Joyce, medyo napapanahon. Yes, very hot topic. It is a hot news. Ang apod tadigdi, temporary restraining order. Ano ba yung temporary restraining order? Actually, before that, hindi lang siya in the aspect of politics, palagang siya. Suminikat lang siya because of the political. Yes. Pero dakulon ining Alam nga nahiling mo ngayon so kataning nindo nagko-construct kiharong. Naka-encroach na sa daga nindo. Dahil nindo magranihon diyan, magdara ka mo ki tabak. Okay. Makipaghamunan ka mo niyan because igwa kitang do not take the law onto your hands. Yes. So may mga legal processes like pwede ka mo mag-agi sa barangay, sa kapitan, mag-arukan. Kung di talaga nagkasundo, ma-file ka mo kaan ki petition for injunction na papundohon sa pag-construct
na nakaka-include sa Indo. And kung gusto niyo nung mas makaskas, dahil niya siya magpadagos, you can ask for issuance of temporary restraining order. And recently, habang nag-scroll ako sa Instagram, naagihan ko man ining post ni Maggie Wilson. Bibili mo si Maggie Wilson? So artista. Okay, so si Maggie Wilson, nag-post siya na, so kinaso sa iyang temporary and permanent protection order, dininay din ng court. So very hot talaga ang itong topic natin ngayon. Mga protection order. Halimbawa ngaya, ang agumo, physically abuse or emotional abuse, nag-file ka kivausi, violence against women and children. So in the meantime na tigihiring so kaso, whether or not may valid ground para ma-convict itong pwede kang magagad temporary protection order. Temporary, it's as if it's a temporary restraining order na papundoon ang agumo, nagibuhon suak, tigigibo suak niya, or pagbawalan siya na magrani sa imo. So, you will be given a certain distance na di siya pwede magrani. Otherwise, that would be a contempt of court. Yes. Dahil mo susunod ang korte, pwede kang arestuhon. Violation of temporary restraining order is violation of the order of the court. So, kaya, iyan po ang So, Attorney Joyce, nganing medyo technical tango na. Kasi di kita kaining layman's term definition. Ano din restraining order? So, restraining order, saro po ining legal remedy na tigprotektahan ang sarong tawo sa any form na pagharas, abuso, o mga threat haliban sa ibang tawo. Okay, somehow, related to the word injunction. To restrain means to stop. To refrain from doing. To refrain from doing. Yes. So, halimbawa, may nag-iwal, may daga kitang tig-iwalan. Sabi ko sa kuyaan, may kapot akong titulo. Ikaman, may kapot ka man na titulo. Daitang mo niyan aram kung kisay na titulo talaga ang legitimate. Kasi may mga instances po, lalo na sa daga, may mga instances na may mga double title or may mga defective title. Ang apod kaan, so ma-petition mo niyan kita sa korte, sisay ba talaga sa tuya ang pwede ang legitimate owner of that particular land? Nahiling taka. Dahil pa nga nagtutugdo ka na duman ki structure, pwede takang papunduhon. Pero dahil ako maduman sa imo, na madara ako kitabak or kung ano man na karahasan or because may batas kita. So, dahil kita nagkasundo sa barangay, dahil nagkasundo sa man na conciliation, dahil akong ang last resort ko, maduman ako sa korte, mahagad ako ki injunction order, papundoon ka sa pag-construct. At para mas makaskas, within a certain kasi summary hearing lang, pwede akong mag-apply for temporary restraining order. In the meantime, natigiring ang kaso, dae ka dyan maghiro. Iyan pang ibig sabihin kang temporary restraining order. In the meantime, pumundo ka na kang tigigibo mo habang tigdadangog pa sa main case. So, ngunyan po, may duwang klase ang restraining order, Attorney Joyce. So, ang duwang klase pong restraining order, iyo po ining temporary restraining order, buda permanent protection order. Digdi po muna kita sa inot. Ano ining temporary restraining order? Tigi-issue po ini kang korte para papunduhon ang sarong tawo o ano pa man na ahensya o ano pa man sa pagibo kung ano man na specific acts for a period typically up to 20 days lang. So, ang ining temporary restraining order sa mga urgent yes, so may mga urgent action kaya makaskas ka ng action kang korte. Summary hearing lang po summary siya. hearing ini. Ining permanent protection order, Attorney Joyce. Ining permanent protection order man, sa rumanin na inisyo kang korte, after kang madangog na, so mag-ibong na lado, nagka-hearing na po. So, if sa evidence na present, napatunayan na ang na igwang continuous harassment or abuse or threat to safety, pwedeng mag-issue permanent na talagang protection. Absolutely, di mo talaga pwedeng gibuhon. Di mo na pwedeng gibuhon. Na akto ito. So, usually sa mga family cases, ini sa vowsy. Yes. Halimbawa, ang napatunayan talaga kang korte, dahil na kang pwede magsaro. Dahil na kang pwede sa sarong-harong.
dahil ka na pwedeng magdyan sa harong nindo. Kasi kada pagdyan nindo, iwan man sana, na bako na healthy sa ano nindo, bako pa man dahil ka man nag-file pa legal separation or annulment, so tatao na ki-protection ang complainant na permanente na dai ka na pwedeng makarani sa iya. Yes. And in relation naman sa case ni Maggie Wilson, kaya nag-pray ki permanent protection order ining si ex-husband niya na si Victor Consunji. Very powerful kasi to si Victor. Consunji. Si ano yan? Big businessman yan businessman. Parang habo na kayang paranihon si Maggie Wilson sa aki niya. Ang decision kang korte na hindi mo yun pwedeng gawin kasi talagang ang ina inherently maglulong sa aki niya. So, they pwedeng i-cut ang communication. Gusto kasi nila ipakat. So, depende po yan sa evidences presented din kung talagang if this continuous act could really create harassment or abuse. If not, di man po magagrant ang sa indong permanent protection order. Mahirap pa din. Kailangan pa rin patunayan. Ang iba po ang allegation, iba ang ang allegation lang yan without proving, without substantial evidence presented, it will remain an allegation and not a proven fact. Yes. Kaya nga igwang hearing, nagulok lang, sabi nga ni Erap kay Too, akala ko ba hearing? Bakit ako pinagsasalita? Hearing lang pangapod kayan, pero pag ang actual kan, kay puwan talaga ni numagtar. Kaya nga ni, subpoena duces tecum ad testificandum. Ma-testify talaga kamo. Yes. Kasi part of the evidence is the testimony of those complainant, defendant, and their witnesses. Okay. So, kung gusto mo, Attorney Joyce, mag-file ki restraining order, ano ang mga sitwasyon na pwede kaining makafile? Okay. Arog po kang sinabi mo kasubago, saro pong ground para makapag-file kitang restraining order is in case igwa po dyan na domestic violence or pang-aabuso sa mga kababaihan or mga bata. Pwede ka pong mag-file for a protection order sa barangay level pa lang. So, barangay protection order. Madali lang maghingi ng ng protection order pag ganito pong violence. Another one, kung nakaka-experience ka mong mga harassment or so ex nindo, tig-stalk ka mo, day ka mo tigpupugulan, hanggat day mo tigbabalikan. Gusto ko yung closure. Yes. Anong gibuhon ta dyan? Yan. Pwede ka po mag-file. Sabay sa vowsy, ang mga nanliligaw, ang mga ex, kahit dating lang. Kahit nagde-date pa lang kamo. Halimbawa, puro perminas na pagluwas mo sa eskwela, sa opisina nindo niya o naghahalat, nairita ka na, pwede kang mag-file protection order or so-called restraining order na pagbawalan siya magduman sa opisina nindo. Pagbawalan siyang magpadara, or although na lang nagpapadara sa imo kiburak, na mareklaman kung magay na burak, ti padara sa imo, turog-turog. Makairitahon nga na something annoying, something in the form of harassment, pwede kang mag-file ka anti-protection order, temporary protection, or make it permanent protection order in a way na pagbawalan siyang gibuhon ang tigigibon niya ngunyan. Iyan na sa mga siging chat, siging sa imo. Yes. Nagkakos ng psychological stress sa imo. Psychological stress. Paano nga ito sa mga naniningil? Lalaki yung naniningil. Psychological violence na ba yun? Sa mga naniningil ngayon na maski ngayon mata nga, maapod. Madali lang ka, anti-black. Bako man ang vowsy. Bako man ang violence against women. Yes. It has nothing to do with the gender of being a woman and it has ang issue diyan, debt or creditor relationship. It has something to do with your lifestyle. Okay. Di nga magparautang. Live within your means. So paano ba tayo makakapag-file ng restraining order? Pag may mga pag may mga threats or intimidation, may mga pananakot. May mga pananakot, may mga person safety. A TRO can be filed under the revised penal code which criminalize grave threats. So, pwedeng mag-TRO. Mga panakot. So, ngunyan, ma-file na kita restraining order. Paano? So, syempre, pag ma-file ka, maski anong dagit mo sa abogado,
Oh my God. Kay puwan mo kay abogado. Oo. Ano, sabi nga, may ano baga, everyone hates a lawyer. May mga tao talagang dagit sa abogado. Oo. Until they need one. Kasi maabot ang panon, kakaipuan po nindo kay abogado. Ano, ako dako na akong na-encounter na dagit sa abogado. Bakit daw? Naramdaman ko kay ito, kang paglaog ko sa pag-apply ko kay ito sa opisina. Kaya duman sa nag-apply ako kay ito. Actually, kamidbid ko na kay dati sa bangko. Randi ngaya, nata ngaya, totoo ngayon na ang mga abogado, utikon. The most common question. Ano ba talaga ang totoo, sir? Sabi ko niya, sir, day ko po masimbag, accountant po ako. May tataguan. Tapos, kiri-kiri siya, ulo ko kay si Sir Nal. Tapos, ang mga accountant baga ngaya, mga madayaon nagigibo kang mga tax, may theme yan, debit, credit, kupit. Nya ko. Pero sir, nya ko, mas ako, more on academe. More on academician po ako. Dahil man ako masyado nagpa-practice sa accounting. Ang daming lusutan. Nakulo na lusot. So, anyway, ang talang digdi, pag ma-file po ka mo kay temporary restraining order, whether you like it or not, kay po nyong magkonsulta kay abogado. Yeah. Because this is a technical aspect of the law. This is a remedy being allowed by law, and only kumbaga the best person to deal with this kind of situation is to consult a lawyer. Yes. So, pag nakahuro na po nindo ang abogadong napupusuan nindo. pwede ka mang makapamili. Pwede. Oo naman. Siyempre. Ka mang mabayad, ka mang magpili. Oo. So, ito naman si attorney, gagawa siya ng petition na ifa-file sa regional trial court or family court. Depende sa case. Diba? Tapos duman, isasalaysay mo sa mga harassment, sa mga threats, mga evidences mo naka-attach na duman. Na kay puwan, makumbinsi mo ang judge why a restraining order is necessary. Yes. So, dapat convincing ang ebidensya mo. Dahil pwedeng gabus testimonya. Kung testimonya mo, kung purely testimonial evidence, hanap ka kay iba na testigo mo na corroborate sa sa testimony mo. Yes. Para mas mapakusog. Tama. Tapos, pag na-file na po ini sa court, i-check muna yan ni judge kung may urgency talaga yung petition na final. Kasi kung talagang urgent na siya, continuous na ang threat, pwedeng mag-issue agad ng temporary restraining order na valid for up to 20 days habang hindi pa nag-hearing. Habang ongoing si hearing. May TRO. If the judge sees na hindi naman masyado siya urgent, pwedeng magpa-hearing na muna siya. Alam mo, kasi ining TRO is it is a special privilege given to the complainant kung talagang may urgency na kaipuan mag-act tulos ang judge. Yes. Ang iba nga talaga sa extreme cases 72 hours. Babasahon lang tas pwede na ex parte yan maski dayong hearing, pwede na maka-issue ki TRO for a period of not more than 72 hours. That's 3 days. Tapos maigoy yan na summary hearing kung may application for TRO. Tapos hilingon yan kung sa TRO mahiring yan. Kung sa TRO temporary restraining order dapat bang gibuhon ng permanent. Kasi kung ang risk is permanent in nature, di dapat permanent man ang restraining order. Yes. Naka-experience na ako ng TRO hearing dati. So, inapot ko baga sa imo dati, sir. Ano ba ining TRO? Sa ini naghahali na batas? Actually, hali po ini sa rules of court. Okay, sa Rule 58 on preliminary injunction. Oo. Anong kapalan? Ang iba-ibang pangaran kang TRO, Oo. Pwedeng injunction order. Sa Supreme Court minsan nadagdag status quo ante order. Halos ang nature niya parareho man lang to restrain a specific action to be
being done. For status quo ante, automatic stop na Automatic talaga. stop. Remain at kung anong status niya, hanggang dyan lang. Kung baga, kung anong inabutan niya, dyan ka muna. Pero ngaya, freeze. Yes. Freeze ang status to. Meron ding preliminary prohibitory injunction at preliminary mandatory injunction. Ang preliminary prohibitory injunction, stop what you're doing. Sa mandatory injunction, continue What you are doing. Kasi iyan man ang mga special cases na tig-enjoy ka to continue what you are doing. Alam mo, nata mga pinundo, ipadagos mo an. Sige lang. Sige sana ngaya. So, nuaring kita Attorney Joyce ma-request ki TRO. Okay, may 4 pong circumstances kung saan pwede kita mag-request ki TRO. Inot po, pag there is an urgent need to prevent serious harm or injustice. Urgent talaga. Makaskasa na makaskasa na pangangaipo. Kung dai siya ma-address agad, pwede mag-result ki injustice sa ibang tao. Parang aanin pa, okay ngayon, nanggana, dahil nang sa property mo, halimbawa, nagko-construct nga kiharong sukataning nindo, then nag-TRO, din dagos-dagos sa construct, inabot nga ki 1 year so hearing, tapos naman so harong, ano pang ipahali? Uto na na-construct na. So, iyan ang ano kay ni is aanhin pa ang damo kung patay ng kabayo because time is of the essence. Why you are asking for TRO. Another ground, when there is a clear and unmistakable right to be protected. So dapat may right ka man talaga. Dapat may legal standing may legal standing ka. Sige mong reklamo, ang tigreklamo mo, sukataning kang sukataning nindo, ang kagsadiri, iba man na tao, mataram ang korte kan, who you? anong mo? Kaipuan, pag mag-file ka kikaso, you must have a legal locus standing, ang apod kan Dapat, you are stand to be benefited or injured in the case. Kung dahi ka man mabibenepisyuhan, dahi ka man ma-injured, dahi ka na makiaram. You are not the proper party in interest. Yes. So, siging may naramdaman ko kayto kang pagkuro kandidato ko man kayto kang 2010. Kang 2010, nagkandidato man kayto board member. Kamusta? May nagranis sa kuya kayto. Kaya duman ko naaraman niya ako. Matius talaga mga kandidato. Uraldo, paano kitawo sarong? Nagagad, may mga reseta, may mga dadang sa bagas na Tapos, may nagduman sa kuya one time. Mahagad ki patubig da sa barangay ninda. Tapos, nairak na siya sa mga kabarangay niya na maluyan dang tubig. Mahagad sa kuya ki pambakal ki mga tubo, tamagi budang deep well, mapakalot na Nya ko deka mong kapitan. Function baga niya ako yan kang barangay official. Nate kang nagigibo. Sabi niya, so kapitan mo nga dahil tigigibo. Kaya ako na sanang wow, feeling hero. Wow. Sa korte po, dayan pwede. Dahi ka pwedeng maging feeling hero kang iba. You have to be a proper party in interest before the court will take cognizance on your complaint. Yes. On your petition. He who stands to be benefited or injured. Mataram ka ng korte, bako kaman niyang digdi. So, it is actually a ground for dismissal, motu proprio dismissal if the court will find that you are not the proper party in interest. So, sayang lang kang effort mo. Yes. Another instance is when there is a material and substantial invasion of the right. Halimbawa ngaya ini si Jose. May may punong mangga, farm of mangga. May siging kuha kang mga bunga niya. Para mapundo sa pagkuha kang bunga kang mga kataning niya, mapati-aro siya. Deo pagbuko dun kitabak. Deo po pagpadilon. Deo pagpadilon. Na may kaso ka iyan, sarong caretaker. Caretaker siya. Nahiling niyang puro permi nahiling niya, nawaran siya ki mga manyugan baga siyang garo tumatawo. Puro permi niya, nariparo niya, kula, sumanga nyug niya, surawag-rawag kang nyug, puro permi, nagkakabarawasan. So sa grabing niya, nagdara siya ki shotgun, nahiling niya ng gad, may nagsakat sa nyug. Tiga baso nyug.
binadil garo man Ay. sa naso garo man sa naso ukay baga ang binadil sa nagadan. Nagadan ito. Oo. Tapos ang sa iyang defense of property kasi Ay, oo. hinabas. Napriso ito kasi ang sabi ang sabi diyan kang Supreme Court, it's not a valid defense. Buhay ito ang property. Between life and property, mas may weight ang life. Mas superior. Mas superior ang right to life. Dahil kang karapatan. Pwede kang nag-warning shot. O kaya nag-usip ka sa police, nag-usip ka sa ngayong dakupon. Yes. Tapos sa self-defense kasi dapat reasonable means. Reasonable means. To Never report repel. madilon. Oo. Abangan muna sa nito sa baba. Dakop mo ito. Oo. So, iyan pang mga pero ngayon, kung halimbawa, group demo kaya, na ang nagki-claims, kaya na nga nagkukuha sa inda ito, pwede ka mag-file kay TRO. Nga ning ma-prevent sinda na paglaog duman sa property mo. Okay? And last is when there is no other ordinary, speedy, and adequate remedy. Wala nang ibang makaskas na remedy para ma-address su concern ni complainant. It should be the last resort. Yes. Kung pwede ka mo sa barangay ngo na ka mo. Tapos time is of the essence. Kung kaya man sa nang solusyonan kang barangay, kaya mo man sa nang kumuha ki barangay protection order, pwede ka mo duman. Kung halimbawa bako man masyadong urgent ang needs, duman ko na ka mo may katarungang pambarangay lo kita. So siguro actually saro yan ang master's thesis ko. The implementation of katarungang pambarangay in Malilipot. So kay ito nag-conduct ako kay mga pa-seminars kayan. So I intend also again to conduct siguro maski kita so programang legal sana. Yes. Mahanap kita ki mga volunteer na nganing mas mapakusog ang implementation ng katarungang pambarangay because katarungang pambarangay can really help to declog the dockets of the court. Yes. Kung masettle nindo sa barangay, dahil na yan maarabot sa korte. Totoo. So kung siguro sa mga sa mga officials, the lupon members, they are properly trained to handle this kind of cases. Nakulaon niya na tabang. Oo, kasi mediation is skills din Oo. Ang pag-mediate baga dapat matibay ka palaog-laog sa sa inda so gar mag-mediate. Dahil ka inot na nag-istorya, iyo man tutubudan mo. Tapos iyan ang negative traits kang mga Pilipino. Kung sisang inot na nag-istorya, iyo natulos ang titubudan without asking the other side. So, skills yan na dapat dangugun mo ang both side so that you can make an honest to goodness conciliation efforts. Okay? So, hanggang noori ang mga pirang aldaw ini Attorney Joyce ang TRO. Okay. Usually, ang TRO, naglalast siya up to 20 days lang. Pero temporary. Pero may mga TRO na tigi-issue for 72 hours. Yung super urgent ng ex parte. Ang apod kaan urgent anong apod kaan? Pag ma-file kaan urgent motion for issuance of temporary restraining order something. But the judge can also extend the TRO if it is necessary, case-to-case basis. May nandila na ako kaning case 20 days so pinail na protection order na extend for another 20 days because parang so party ka ito dahil naka-hearing that time kasi during that period of 20 days kay pon mag-hearing. Dahil kayo ito naka-hearing kasi unavailable sa party so na-extend for another 20 days. Ang Supreme Court naman, nag-i-issue siya ki temporary restraining order. Ang validity niya until further orders ng Supreme Court. Pag ang Supreme Court nag-issue ki TRO, garo naman sa non-permanent. Oo, halawigo na iyan. Halawigo na yan. Kaya baga po, nahiling nindo mga tugang, pag nagpa-file ki mga complaint, araw kayo ni so nangyari ki sa mga sa COMELEC baga sa mga dineclare na nuisance candidate sa kay Governor Rosaldig di Satuya na minadiretso na sinda sa Supreme Court. Kasi kung digdi sa RTC, pwede lang makakuha up to 20 days. Pero sa Supreme Court, pag ang Supreme Court nag-issue ki TRO, valid until the Supreme Court says tapos na. And usually the Supreme Court will not issue
tapos na yan hanggang din natatapos so kaso. Oo. Kaya mas secure ang temporary restraining order duman sa Supreme Court. Yes. So i-dissect pa natin ang steps sa pag-kuaki TRO. So makuha total may oras pa man. Paano ang pag-kuaki TRO? So ma-file muna kitang petition. Dapat verified ini sa korte where the main case is pending kasi usually in TRO lang siya? Ancillary remedy. Dapat may main action ini. May kadugtong lang siya. Accessory lang siya. Accessory lang ini. Then ipipresent mo pong yung petitioner during the hearing, ma-present po siya kan sa iyang mga evidence na nagpapatunay na magkakaigwang irreparable injury, loss or damage pagdaing TRO. Dapat ma-convince mo yung court doon. So, petitioner, dapat ipahiling din po kang petitioner na wala ng ibang alternative remedy, kundi ini na lang talaga na TRO. Then, the court will decide whether or not there should be a temporary restraining order. Usually, within 72 hours, nagagrant siya if there is a sense of urgency. Diba? Tapos, sa mga required documents na kaipuan arog po kang mga verified petition. So, attorney na nindo po ang magibuka ini. I-attach na din po dyan ang affidavits as in iba pang ebidensya nindo para mapatunayan na kaipuhan talaga nindo ang TRO. Siring man, dapat yaon po dyan sa certification against forum shopping kasi sa isang court ka lang pwede humingi ng TRO. Hindi ka pwedeng, mapasiguro nga ako. Mapile nga ako sa Bakakay, mapile ako sa Tabako, mapile ako sa Legazpi. Para more chances of winning. More petitions, more chances of winning. Bawal yan. Gabos po yan madidismiss on the ground of forum shopping. Yes. Saro sana. Yes. So, any other proof of urgency, kay po na po nindo i-attach duman sa petition nindo. Diba? So, halimbawa, nag-issue na restraining order, binayulate. Tinarama na, stop ngayon na yan, binayulate. Anong effect kan Attorney Joyce? So, the offender could face penalties, fines, or imprisonment. Specifically, yung contempt. Contempt ini. Yes. Kasi ang restraining order, that is an order of the court. Hindi mo yan pwedeng i-violate. Pag mina-receive kayong letter galing sa bulwagan na may word na order, sundon po nindo. Kasi pag di nindo yung sinunod, pwede kayong makontempt. Okay. Additional consideration. So, minsan po, pag nakaka-experience ka mong mga harassment, sa barangay level, pwede na pong ma-address ini. Hindi na kaipuhan magduman pa sa korte. Po. Or magagad ka mo kay assistant sa police. Yes. Kasi ang sa to yung mga kapulisan, always ready to help yan. Always ready to help to to stop the harassment, to stop the threat, intimidation on on anyone against a certain person. So ining PNP and the Women and Children Protection Desk. So siguro po ngunyan baga dakulong kitang na-receive na mga TRO. Ang pinaka surunudon ngunyan sa pagpaluwas kang TRO sa COMELEC. Kasi, so, may baga dati sa COMELEC, may linuwas sa COMELEC kayang kang last year, may linuwas sa COMELEC na, ang rule talaga sa pag nag-file ka kay Certificate of Candidacy, if you are a government official, you are considered resigned. So, maski po dyan sa San Jose Community College, tig-implement mo yan. Halimbawa, the moment na nag-file ka kang Certificate of Candidacy, nagtatrabaho ka sa SGCC or sa local government unit, resign ka. So, on that filing day, resign ka na, ka na pwedeng makatrabaho dyan. So, ang reason naman nganing dahil mo magamit ang sa imong opisina sa imong pangangampanya or because that would give an undue advantage on your candidacy. Kaya nga inapod na Fair Election Act, 'di ba ang batas para fair ang laban. Na daing garamitan kang posisyon nganing magamit mo sa pangampanya sa pag kang sa imong kandidatura. Ang exception diyan so elective, elective official. Halimbawa, mayor, vice mayor, kagawad, you will remain in that post kasi ang term mo may ang matapos June 30. So you will not be deemed resigned. Yung mga appointed lang. Nagpaluwas ngunyan si COMELEC resolution na ini ngayang mga appointed, ngayon applicable sa party list. Kaya mas pag alimbawa ako
Nominated ngaya ako kang ngaya ako gwapo party list. Ako gwapo party list. Okay. So nag-entry to sa 2025 election. Inyaw na ako sa gobyerno. Sabi kang Comelec, okay lang data. Ang kandidato naman is the party list and not the person. So nag-TRO naman sa na sabi kang oy Comelec, pundo ngayon na resolution nindo. Implementation. Implement nga diretso. So itong subatas na bawal. Iyan ang mga appointed official maski lang sinda nominee kang party list kasabay sinda sa prohibition. So kaya iyan may TRO digdi. Yes, so ang to make it clear, nagkaroon ng temporary restraining order yung Supreme Court sa pag-implement ng resolution ng COMELEC na pinapayagan. So, hunyan, bawal muna yon. Kailangan mo mag-resign muna. Maringeta, di ako na nominate sa party list. Yeah. Pag na-nominate ka sa party list, you have to leave your post. You have to leave your post. Tapos, uni naman, kang January 14, nagpaluwas naman si Comelec. Kasi si Comelec, dakulo na disqualified. So, mga mga senatoriable na dinikli na nuisance candidate, may mga dinisqualify na mayor, may dinisqualify na mga So, nagpaluwas ko yung Comelec niya. Comelec, stop. Yes. Dahil ka magpara-disqualify nga, porket nga na kwarta, dahil capacity na bako yan nuisance. Lalo na ngunya na may social media, pwede kang mangampanya sa social media. Ako kung di ako napugulan, nagsenador ako ngunya. Daman, joke lang. Daman. So, nagkaano ngunya na nabalita na problema nga iso Comelec. Bata nga naka-imprinta na nga kami kang mga balota. So, ti padagdag so mga hinarali nga nindong pangaran, ibaralik nga nindo. Bata senators ito. Yan. So tas may halion si Chavit Singson officially nag-withdraw na sa Senate race. Grabe. So mahalik ang pangaran niya, may mga idadagdag. So masasayang subalota. Such a waste of government resources. Mangura ng sarokaan, mahalo niya. Millions daw ang nasayang para sa bata di man pwedeng i-recycle. Dapat talaga di man ang pwedeng suluon kasi Clean Air Act. Yes, meron nga din silang ni-reject yung application ng isang indigenous person ng COMELEC, pero tini-RO din ng Supreme Court. Grinant din 'yon. Ngunyan, di sino na mag-declare talaga nuisance candidate because dati kaya ang nuisance hilingon nga so capacity mo to conduct a national campaign. Ngunyan, di mo naman kay puwan magbisita. Mag-vlog ka lang, mag-ano ka lang, pwede ka nang mamidbidan. Yeah. Mag-ano ka lang, dakulong ka lang na followers, dyan lang sa social media, you can do that, you can do your campaign. So, reminder pala sa mga, mga official, mga candidates, sa mga kandidato. So, mga social media po nindo, kailangan na gagamit, kay po nindong i-declare, kay po nindong ipa-rehistro sa COMELEC. Kailang tapos na sa registration. Tapos na sa registration kang November pa yata. Watch out na lang. So, ngunyan, kung dahil nindo na pa-register, dahil nindo yan pagamiton bilang campaign tool. That is ground for disqualification. Yes. Ingat na lang. Ingat po kita. Baka day aram kang sa itong mga kandidato na iyan na personal account personal Facebook account, TikTok, YouTube, na dahil pina-register sa COMELEC, bawal po yan gamiton as a campaign tool kung dae pinarehistro. Yes. So, SC issues TRO versus PhilHealth Fund. So, sarap pa ini. So, PhilHealth Fund, transfer sa National Treasury. Nito, madaming nag-petition nito tatlong petition nag-request na i-stop yung pag-transfer ng PhilHealth funds to the National Treasury. Kasi sabi kang petitioner, oy, kwartan kang PhilHealth, bako din pwedeng gamiton sa ibang pondo, sa ibang use kang government. Although that's still a government but that is special fund. Bata mo niya ninalian pa ki-subsidy. Oo. Inda, ako garo di akong PhilHealth. Why? You need that. PhilHealth na temporary restraining order na grant na ini kang court last year pa. Pero last January 14, nagkaigwasindang oral argument sa Supreme Court.
Di ko alam kung what happened. Okay, during the oral and argument. I'm na di ko man tiga na asa ko personal lang kaya kang na-hospital kaya ako babaon na ako sa field. Bawas. Konti yung bawas. Tipunon ko na sana. Igwa man akong medical plan. Ibang provider. Igwa akong ibang provider. Oo. Di ako, private ka na. Di ako nag-asa sa kasi babaon man siyang nababawas. Oo. Pero palita ako tinaasan nila yung coverage ngayon. Dahil Hopefully. ko aram. Kasi nga hindi man ako covered. Anyway. So, alas 11:52 ng oras. Matapos na kita. Unya na sumasunod na maprograma sa to. So, batiyon tayo ng mga batiyon tayo ng mga nagcharat man sa to na Yes. Sabi ni Cogs Diaz Canyon, good morning po sir, ma'am. Pa-shoutout po kay Martin Pases, Joseph Calyos, Arnel Vanyo, Raul Camo, Dennis Cargulyo, salamat po. Batiyon ko pala sa Chaonling, sige dangdangog, dahil ko lamang nababati. Ay, oo. Mga taga-Toy-Toy, mga Boholano family, si Chadalay, nun dyan sa Rizal, sa mga nagdadawag sa Rizal Street, Malilipot, Albay. Mga bulyo mo lang mga radyo. Taga Rizal man po ako. Okay, good morning din daw. Sabi ni Edna Lindelara, makihampot lang po ang scope and delimitation RA 8485 or the Animal Welfare Act para po mas dakol naging aware kang bagay na ini po. Actually, na-discuss na ini before. So, pwedeng i-recall natin. I-recall natin. Good morning din, sabi ni Jennifer Calian. Sir Manuel Morris, good morning po sa indong dua, attorney. Si Sir Eugenio Bio, good morning. Good morning din po, Huslaonon. Pag nagtalbog ang cheque, automatic po ba kaso sa BP22? Hindi. Bayadan mo na lang. Ang BP22, kay puan mo nang i-notify sa nag-issue na, nagtalbog sa cheque mo and you will be given a certain number of hours para palitan yon kay cash. Tapos, kay puan, may notification mo na kasi, alam ba ako nag-issue kay cheque, minsan, lingaw ko man, dahil ko man aram na takang time pa lang ito nagtalbog. So dapat ma-notify man ako kasi para matawanan pa man ako chance na palitan yan ki cash. Yes, to declog the dockets of the court. Kung halimbawa ngayon after 3 days ngayon, dahil ako nakabayad, dahil ako despite the notice, despite the demand, yan, pwede ka ng kasuhan. Yes. So, sabi ni Ma'am Rochelle Binalya, maray na udto po, attorney. Lance Brasino, good morning po sa indong duwa. Pabati po sa Muridi sa Danao, Pulanggi. Isus. Mayo na yan. Naramdaman ko dati, namimiss ko sa nagiling sa tuya sa Saudi Arabia. may nag-Facebook live sa taga Saudi, taga Singapore. Naroon din taga LA, California. Akala ko, Legazpi Albay. Legazpi LA po. Okay, ako may babatiw man po ako sa mga relatives ko dyan sa San Jose, Malilipot, Albay, si Lola Paring, si Lola Amparo Rabe, Tita Agnes Borromeo. Thank you po sa pag-invite last week sa Fiesta. And yun po, yung mong tita ko, si Antine, lagi nagdadangog. Hi, Antine. Diyan man sa parada kang tabako. Makusugon diyan ang programa ta. Tapos digdi sa saod kang So, Diyos ko, malas 12 na naman. So, anyway, siguro, sana dakol kamong nao ka din sa pagdamog sa muya ngunyan, sana, na at least na ano man sa objective ta. Yes. Especially the term TRO kasi very trending. Alam na rin ako anong ibig sabihin. Nagapot. Anong mangyari nga duman ki so petition for kasi may petition seeking for TRO si Governor Rosal. Abangan ta na sana. Yes, abangan ta naman sana. Very active naman ang Facebook account ni Gov Rosal. So, madali untama ako ayan. Tapos, t-share man sana. So, iyan ang the exciting part of the politics in Albay. Na makakidit. Kinakabahan nga ako Makakidit ang politics ng Albay kasi dakulo na nangyayari. Ang ideal ko magkarandidato, ang desisyon sa boto kang tao kaya lang igwa kitang mga batas na kaipuan sunodon, igwa kitang mga proseso na kaipuan pag-agihan. So that's the essence of democracy. Dahil po kita madagit diyan. It's just an exercise of democracy. Kaya nga maugma ang Pilipinas kasi because of this democracy. Yes, may freedom. Sabi kay kung Saro, democracy. 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 So,
Iyon na, maparam na kita, Attorney Joyce. So, salamat po sa padagos na pagdangog digdi sa programang Legal Sana. Hanggang sa masunod pong edisyon kang programa sa Sabado, alas 11 hanggang alas 12 nin pagkaudto digdi po sa One Radio 91.3 News FM, Tabaco City. Ako po si Attorney Randy Blanza. Ako man po si Attorney Joyce Amara Busotros. So, happy lunchtime po sa Indogabos. Malayo ang iniisip at nakakuyong yaring mga palad. Bakit daw siya nagdurusa sa kasalanang di niya ginawa? Kahapon lamang ay kapiling niya kanyang asawa at anak. Namumuhay ng tahimik sa isang munting tahanang may tuwa. Ang kaligayahan ay pinutol ng isang paratang sa kanya. Siya daw ang may sala sa isang krimen na di naman niya ginawa. Wala na bang katarungan ng isang nilalang na katulad niya? Mga gamit sa eskwela, gustong gusto ni kuya. Mga kailangan ni nanay, dekorasyon sa ating bahay. Mga gamit ni tatay, at laruan ni Totoy. Kay ate pampaganda, sa Angela, kumpleto ka. Mga gamit sa opisina, nandiyan na sa Angela. Gamit ni kuya sa eskwela, nandiyan na sa Angela. Gamit na kailangan sa bahay, nandiyan na sa Angela. Mga laruan at pampaganda, nandiyan na sa Angela. Sa 6 na pirasong bibilhin, malaki ang iyong matitipid. Kung bibili ka ng sandusena, ang discount mo ay lalaki pa. Kaya sa bawat pagbili, mga kailangan ng family, Angela Trading puntahan. Ibig ka na, may sweldo pa. Halika na sa Angela.